Pagkatapos noong trade ng Terra Firma at ng Barangay Ginebra kung saan nakuha na nga ng Gene Kings yung kanilang big man na matagal nang inaasam, ito namang Magnolia Hotshots daw ang gagalaw. Ayon dito sa mga lumabas na balita, ang bagong coach ng Titan Ultra na si Renzi Bahar ay makikipag-trade na dito sa Magnolia. Mukhang makukuha na raw nitong Magnolia Hotshots itong si Cade Flores mula dito sa Titan Ultra at ang magiging kapalit si Russell Escoto. Ito na yung big move na inaasahan na gagawin ng SMC. Nagsimula dito sa Ginebra at susundan na dito sa Magnolia Hotshots. Ito si Cade Flores na ang balita dyan dati mapupunta sa Ginebra. Pero mukhang pinili ng Ginebra ito si Kay Marcarino. So ngayon mapupunta naman dito sa Magnolia itong si Cade Flores. Ang height ni Cade Flores ay 6'6". So ito ay gagawing power forward ni Coach L.A. Tenorio kasama ni Xavier Lucero. Samantala naman yung 6'6 nilang rookie na si Yukin Andrada gagawing small forward yan kasama ni Javi Gomez de Leaño. Ngayon, dito sa center position, syempre nandiyan si Ian Sanggalang at si James Laput. And of course, yung import nila. Kaya lalong ang lakas ng front court ngayon nitong Magnolia Hotshots at hindi na tayo magugulat na ito magiging isa sa mga top contenders hindi lang sa Philippine Cup, Commissioner's Cup, kung hindi maski na sa Governor's Cup. Ngayon dahil dito sa pagpasok nitong si Cade Flores at gagawin siyang power forward, marami nagtatanong anong mangyayari dito kay Rom De La Rosa. Dan baka ito ay ma-trade. Baka nga ang balita, ito ang gamiting pang-trade para kay Cade Flores. Kasi gaya nung nabanggit natin, si Cade Flores at Xavier Lucero ang magiging power forward ng Magnolia. So ibig niya sabihin, small forward na si Yukin Andrada at si Javi Gomez de Leaño. So mawawala ng pwesto itong si Rom De La Rosa. Kaya nga mukhang yan talaga ang magiging sitwasyon ngayon dito sa Magnolia Hotshots at goodbye Rome, welcome Cade Flores. Ang Blackwater bossing naman daw base dito sa mga lumalabas na informasyon mula doon sa kanilang kampo ay kinakausap ng bagong coach ng Phoenix na si Charles Chu para doon sa posibilidad na makuha itong si JD Tungkab at yung kanilang first round draft pick. Itong first round draft pick ng Blackwater usually binibigay yan sa TNT tropa. Pero ngayon daw mukhang pinag-aaralang mabuti nitong Phoenix kung magagawa nila ng paraan at makukumbinsi itong Blackwater na ibigay sa kanila yung draft pick kapalit ni Jason Perkins. Itong si Perkins kapag napunta sa Blackwater, alam natin ang mangyayari. Eventually ite-trade yan doon sa TNT or sa Meralco. So kung ikaw naman itong MVP group, kinakailangan pag-isipan mo ano ang magiging trade dito, bali Jason Perkins para doon sa first round draft pick ng Blackwater at si JD Tungkab. So, bagay ba talaga yan para sa TNT? Sa tingin ko, gagawin niya ng TNT talaga. Dahil to si Jason Perkins, isa yan sa pinaka-underrated pero mahusay na player sa PBA. At pwede talaga yan na magamit nitong katropa. Kung sakasakali nga na makuha nila itong si JD Tungkab at yung first round draft pick, aba, lalakas naman itong koponan ni Charles Chu. Dahil itong si Charles Chu, alam niya na mataas yung draft pick ng Blackwater. Posible na baka si DJ Fener o si Darren Mayo makuha nila. Or malay natin baka to sila Justice De Corsi sumali doon sa draft. At yung iba pang mga malalaking pangalan na field foreigner. Kaya nga itong si Coach Charles Chu, alam niya na napakalaking bagay kung makakuha nila yung draft pick ng Blackwater at parang ganyan nga talaga ang mangyayari dito. Kung sakasakali na ito'y matuloy, aba maganda to para dito sa Blackwater bossing. At yan naman talaga yung isa doon sa makukonsider natin na baka gagawin nila. Habang maganda rin to syempre kung ikaw naman itong Blackwater na makukuha mo si Jason Perkins at of course ang TNT matutuwa sa ganyang klase na trade dahil magagamit talaga nila ito.